Itutuloy na bukas ng Kongreso ang clarificatory hearing kaugnay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa sentro ang pagdinig sa umano'y unexplained wealth ng Vice Presidente. Pag-usapan natin yan kasama si House Committee on Justice member at Bicol Saro Representative Terry Ridon. Magandang gabi po. Magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita. Okay, Kong Terry, ano po ba ang aasahan natin bukas dyan sa Kamara? Alam ko, isa sa mga inaabangan yung kay former Senator Trillanes, no? Bilang isang resource person. At syempre ito nga SALN ni VP Sara. Bukas ilalahad po sa publiko yung pong SALN ni Vice President Sara Duterte ng ating pong ombudsman. Pangalawa, inaasahan ho natin yung pong pagsalang AMLC para maipakita po yung mga inflows and outflows nung pong mga kaperahan, no? Nung pong mag-asawang Duterte Carpio. Isasalang din po yung SEC, no? Para ipakita yung financial statements nung pong mga kumpanya na nakalista doon po sa kanilang 2024 SALN, yung BIR para sa tax records. At panghuli, isasalang po si former Senator Sonny Trillanes para ipakita ho yung konteksto nung pong mga bank accounts nung pong pamilyang Duterte. So pag diniscuss po natin yung itong sa SALN, mabubuksan ho ba yung mga bank accounts po ng ating Vice Presidente? Yung pong AMLC, no, will provide transaction reports kung meron po silang nakita po na concerning or red flags, no? Dito po sa mga inflows and outflows po, doon po sa bank accounts po ng ating pong pangalawang Pangulo, no? And yung bahagi naman po niya Senator Trillanes, yung portion po na ipapakita niya ho yung mga previous bank accounts ni former President Rodrigo Duterte jointly with the Vice President and other members of the Duterte family. Kong Terry, para saan po naman itong bagong notice of disallowance ng COA para kay VP Sara? Magkano na po yung dapat bayaran daw niya? Pinag-usapan na ho natin dito, hindi na po 73 million, kundi 448 million pesos na po, no? Na ipinapasoli doon sa ilalim po ng final decision na 73 million at ito pong mas malaki na more than 300 million po na pinapasoli pong pera sa atin po pangalawang Pangulo. So, very ano po yan, very concerning and very explosive. Ito pong bilang po na ito dahil siyempre personal na po yung pong liability na ipinapato sa ating pong pangalawang Pangulo kasama niyo po yung mga iba pa niyang mga co-officials, no? Sa ating pong Office of the Vice President. Ang laki nito, 400 plus million. Ano po ba ang sinasakupan nito? Bakit kailangan niya magbayad ng ganitong kalaking halaga? Ito po kasi yung tatlong tranches po of 125 million, no? Na completely disallowed po ng COA for 2023. Yung unang batayan po ng COA dito ay ang sabi ho niya, nag-direct po ang ating pong pangalawang Pangulo na ilabas po yung pera sa isang hindi ho authorized na officer, si Colonel Dante Lachica, no? And kasama ho siya doon sa listahan po ng pinagsasolid din po ng perang ito. Yun po yung una. Pangalawa, naglabas na ho ng mga rewards, no? I think around almost 70 million na hindi po naipapakita yung pong relasyon, wala akong justification kung bakit po nagbayad po ng rewards. Pangatlo, bumili po ng mga office supplies ng acknowledgement receipts lang po yung ginamit. Almost 200 million po. Yung pong pinag-uusapan ho nating paggamit ho ng pera na ito na walang official receipts kundi acknowledgement receipts lang po. No? So, ito po ay in order ng COA po mismo na isettle na po ng ating pong pangalawang Pangulo as soon as makuha po nila yung pong kopya nito pong notice na ito. And Congressman, siguro para sa mga nanonood lang ngayon, kumbaga baka sa kanila napaka-technical na term yung notice of disallowance. Para siguro paano natin maipapaliwanag na simple? Anong ibig sabihin pag notice of disallowance po? Ang ibig sabihin ng notice of disallowance sinabihan ho tayo ng COA na mali yung paggamit mo at dahil mali yung paggamit mo ng pera, kailangan mo isoli ho yung total amount ng pong maling paggamit. So ibig sabihin na nabigay sa'yo yung pera? Tama ho. And yung kailangan din ho nating i-emphasize, hindi po ito institutional liability. Ibig sabihin, hindi ho yung opisina yung po magsasoli ng pera. Hindi ho OVP. Kundi personal po na liability, personal po nga
pagkakautang ng ating pong pangalawang Pangulo at ng pong mga kasama niya. Ito pong 448 million po na ito. Ano ibig niyo po sabihin personal na pagkakautang? Ibig sabihin, nag-act yung Solicitor General para kunin na po yung pong 448 million mula sa pangalawang Pangulo, pwede niya i-garnish yung pong mga personal properties niya, pwede mailit yung pong mga real properties po na nakapangalan po sa kanya. Okay. At kapag naisoli or in kind, pwede, no? Parang sinasabi niyo kahit properties, ano? Property sa mga ano. Ibebenta eh. So, i-garnish. Okay. Yung mga bank accounts, yung mga personal properties, no? Para mag-produce po nung required amount na pinapasoli po. Okay. So, kumbaga, naintindihan ko na. Kumbaga, congressman, kaya sinabi niya personal, kumbaga, dahil pinapasoli sa kanya, hindi mo kukunin sa pondo ng opisina mo para ka magbayad. Kasi nga, ikaw yung may atraso eh, no? Tama po. Tama ho. So, for example, hindi ho yan halimbawa, may budget ho yung OVP, halimbawa na 1 billion. Lumukunin. Doon mo kukunin mula sa budget ng OVP na 1 billion, hindi ho ganun yun. Kukunin ho yun mula doon sa mga personal pong pag-aari nung pong mga napangalanan po doon sa notice of disallowance. Pero syempre kailangan din ho natin linawin, may pagkakaiba po itong bagong disallowance doon po sa final disallowance ng 73 million. Ito pong disallowance pong bago, pwede pa rin ho mag-apila ang ating pong pangalawang Pangulo, yung OVP, dito sa bagay na ito. Pero ang kailangan po nating linawin, malinaw dun sa order na kailangan na rin po nila itong isettle at the moment. So, ibig sabihin, nakatali po ang ating pong pangalawang Pangulo unless they appeal sa 448 million ngayon. So, pending appeal, pwede nilang i-contest or i-apela ito, hindi pa final. Hindi pa ho tapos na tapos yung usapan. Pero unless mag-appeal ho sila, nakatali ho sila ngayon sa 448 million. Okay, sige po. Maraming salamat at good luck po bukas, Congressman Terry Ridon. Maraming salamat. Magandang gabi.